Ilang linggo na lang, ngunit nakikita po natin ang kabutihan at katapatan po ng Diyos sa ating pong mga buhay. Naniniwala ako na bago tayo lumipat ng 2025, mararanasan po natin, ngayon palang piniprepare na tayo ng Diyos upang ang mga pangako ng Diyos in 2025 ay lalakaran na lamang po natin lahat. Amen. Kaya po mga kapatid, sa umaga pong ito, ay ating pong patuloy na panghawakan ang mga pangako ng Diyos na Kanya pong sinalita sa Kanyang salita, sapagkat wala po tayong ibang panghahawakang pangako na tiyak na totoo, kundi ang sinabi ng Diyos sa Kanyang salita. Kaya po, makita po natin ang ating kalagayan sa harapan po ng ating Ama, ang Diyos ng kapangyarihan, dahil kay Kristo, tayong lahat ay mayroong katotohanan na in Christ, we are perfectly loved by God. Everybody say, in Christ, we are perfectly loved by God. Ano ba ang katotohanan na meron tayo kay Kristo? In Christ, we are completely forgiven. Tayo ay napatawad na ng Panginoon. Ano bang katotohanan na meron tayo kay Kristo? In Christ, we are righteous and holy like God. Tayong lahat ay pinaging banal at pinaging matuwid ng ating Panginoon dahil kay Kristo, ng ating Ama sa langit dahil kay Kristo. Ano pa po? In Christ, I am child of God. Tayong lahat dahil kay Kristo ay maging mga naging anak ng Diyos. Kaya tayong lahat ay sakop ng pagpapala ng Diyos na Kanyang pinangako sa Kanyang salita na ilalakaran po natin sapagkat tayo po ay anak ng Diyos. Ano pa po ang meron? In Christ, I am being in you, person inside. Ang ating person inside, the born again spirit ay bago na. Ito po ay kalarawan ng Diyos. Being in you, person inside. Ang ating born again spirit. Pang-anim, in Christ, I am blessed and highly favored. I am Charito. Sabi na siyang tabi, I am Charito. Sino naniniwala siya blessed and highly favored? Amen. Sapagkat tayo naniniwala sa ginawa ng Panginoon Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, itong lahat ng ito ay pabor sa ating lahat. We are Charito, blessed and highly favored by God. Ano pa po? Pang-pito, in Christ, I am rich and godly. Everybody say, hindi lang rich, hindi lang godly, bagkus rich and godly. Meron po bang rich pero hindi godly? Meron. Meron po bang godly pero hindi rich? Meron din. Pero ngayong umaga, nung nakaraang linggo ay pinag-aralan po natin, rich and godly. Pinagsama sapagkat yan naman talaga ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Tinapos niya sa ating mga buhay. Kaya sabi, rich and godly. Amen. Kaya, ngayon pong umagang ito, kung na-miss po ninyo, or na-miss po kayong mga katuruan sa pito po na yan, ay maaari po ninyong panoorin sa ating YouTube channel, Church on the Rock International Ministry, Bubulong Malaki. At nakapanood po ninyo yung series na ating pinag-aralan about in Christ. Ngayon po ay pang-walo. Ano po ang pang-walo? In Christ, I am healed and healthy. Everybody say, in Christ, I am healed and healthy. Sino naniniwala dyan? Maraming mga naniniwala na ang pagkamatay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay ang napatawad lang daw, ang binayaran lang daw ng Panginoon Jesucristo sa atin ay ang ating mga kasalanan. At pagkatapos nun ay tapos na. Pero tayo po naniniwala ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi lang ang kasalanan ng binura ng ating Panginoon Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, maging ang ating sakit at karamdaman ay Kanya ring binura. Pag-aaralan po natin ngayon kung ano ang dapat po nating gawin, kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos na we are healed and healthy. Bakit po tayo naniniwala na we are healed and healthy? Sapagkat kalooban po ba ng Diyos na tayo ay malakas at masigla? Kalooban po ng Diyos na tayo masigla at malakas sapagkat magagamit niya tayo sa Kanyang kaharian ang mayroong kahusayan pa
kasigasigan, sapagkat yan po yung nais ng Diyos na mangyari sa atin. Hindi na tayo makakahayo kung tayo ay lumpo, kung tayo ay nasa balik ng karamdaman. Kaya ang nais ng Diyos para sa atin, maranasan po natin ang kagalingan. Maranasan natin ang healthy body, ang magandang kalusugan na mayroon po tayo. Yan ang nais ng Diyos para sa atin. Kalooban ng Diyos na meron na tayo ay gumaling sa ating mga karamdaman. Kalooban ng Diyos na tayo maging healthy. Tingnan mo yung katabi mo, healthy. Mamaya, bago matapos ang preaching na ito, I believe ang Diyos, habang ikay naniniwala, habang tinuturo ang salita ng Diyos na ito, gumagawa ang Diyos ng pambihirang bagay sa iyong katawan sa oras na ito, sapagkat mararanasan po natin ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Paniwalaan po natin, we are in Christ, we are healed and healthy. Amen. Dahil sa dugo ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi kung tayo po ay kasalanan lang ang binura ng Panginoon sa atin, dapat na makilala natin si Kristo, diretso na tayo sa langit. Ba't nandito pa tayo sa mundong ito? Paano tayo magagamit ng Diyos kung tayo ay hindi healthy at puro tayo sickness, illnesses, and diseases? Hindi tayo magagamit ng Diyos. Kaya napakahalaga na tayuan natin ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo kung bakit tayo ay healed and healthy. Are you ready? Amen. Are you ready? Amen. Amen. Meron pong kwento sa Bible, tingnan po muna natin ito. Paano natin mararanasan ang kagalingan at ang kalusugan sa ating katawan? Hindi po ako doktor. Ako yung pastor. Magkatunog lang. Ayun ang nurse. Nasa likod. Pero tinatayuan natin yung higit na magagawa ng Diyos kaysa sa mga doktor. Merong higit na magagawa ang Diyos kaysa sa mga doktor. Meron yung pagkakataon sabi ng doktor, manalangin na lang kayo. Wala na. Sa aming pananaw, wala na. Isang bulati na lang hindi pumipirma. Pananaw nila yon. Kaya sabi na, manalangin na sa Diyos. Kasi nga, limitado ang kanilang kaalaman, limitado ang kanilang karunungan. Pero ang Diyos, hindi. Ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ay manggagamot. Kaya yung inawit natin kanina. Ano yung inawit natin kanina? I believe you're my healer. Sapagkat naniniwala tayo na ang Diyos lang ang ating manggagamot na totoo. Hindi ko sinasabing wag na tayong magpa-doktor. Ang doktor ay kasangkapan din ng Diyos yan. Pero mas sigit na may magagawa ang Diyos. Ano po ang dapat po natin gawin? Tingnan po natin na mga basihan ang salita ng Diyos kung ano yung mga dapat natin gawin. Meron pong istorya sa Bible, ito po ay istorya ng bulag. Yung dalawang bulag. When he had God indoors, the blind man came to him. Lumapit kay Jesus ang bulag and he asked them, do you believe I can do this? Yes, Lord. They replied. Lumapit kay Jesus ang bulag at humihingi ng kagalingan sa kanya. Ano ang tanong ng Panginoong Hesus? Do you believe I can do this? Yes, Lord. They replied. Ano ang tanong ni Jesus sa bulag? Naniniwala ka ba na magagawa ko ito? Ano ang sagot ng bulag? Yes, Lord. Ibig sabihin sa Diyos, wala naman talaga imposible. Ang tanong, naniniwala ka ba na kaya gawin ng Diyos? Kasi ang problema, wala sa Diyos. Ang problema, nasa atin, naniniwala ba tayo na tayo gagaling pa? Sabi ng bulag, yes, Lord. Naniniwala ako. Ang problema ay yung hindi paniniwala. Sa pananampalataya, walang problema. Meron na tayo yan eh. Nang tayo nakakilala sa Panginoon, andyan na yan. Ang problema, yung believing. Nagda-doubt. Doubting.
Kapag tayo ay hindi naniniwala, hindi makakakilos ang Diyos. Basahin po natin sa The Message, maganda sinabi. Then He touched their eyes and He said, according to your faith, be it unto you. The Message, ganito po sinasabi. When they were inside, the blind men came to Jesus. And Jesus said, do you really believe I can do this? Totoo ba? Talaga ba? Na naniniwala ka na kaya kong gawin to? They said, yes, Master. He touched their eyes and said, become what you believe. Mga kapatid, nakita niyo na? Ang problema, kaya hindi nangyayari ang himala ng Diyos kapag ka hindi naniniwala. Ang sabi, become what you believe. Kung ano ang pananiniwalaan mo ay mangyari sa iyo. Kung ano ang pananiniwalaan mo ay mangyari sa iyo. Yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya yung topic number 1 hanggang number 8, ang kailangan dyan, faith. Ang kailangan dyan, believe. Paniniwala sa ginawa ni Kristo. Sabi niya, He touched their eyes and said, become what you believe. Ang kailangan ay maniwala. Okay, tingnan natin. Healing and health, meron na biblical declaration. Pag sinabing biblical declaration, ito na yung sinabi ng Panginoon sa kanyang salita para mapaniwalaan natin, angkinin natin, lakaran natin kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. The biblical declaration, number 1, healing is grace. Alam niyo po, ang kaligtasan natin, hindi lang kaligtasan natin ang grace. Hindi lang ang kaligtasan ang biyaya ng Diyos na mayroon tayo. Even healing is the grace of God. Namulat kasi tayo sa matandang relihiyon na kapag tayo gusto humihiling sa Diyos, kailangan gawin muna natin to. Kailangan mag-pray ka ng ganito, umatin ka ng ganito, gawin mo yung dapat na ganito. Pag ginawa mo na yun, bibigyan na ng Diyos. Premyo? Premyo ba ang ginagawa ng Diyos, hindi premyo, regalo. Wala ka pang ginagawa kapag ikaw ay nanampalataya, mangyayari sa iyo. Yung po bang bulag, may ginawa na. Abi, hindi nga makapagtrabaho yung bulag eh. Si Jesus habang nangangaral, imagination, using our imagination lang. Habang si Jesus nangangaral, mayroong isang bulag na sumigaw, may bulag na lumapit sa kanya, pagalingin niyo po ako. Eh, siyempre, meron siyang mga alagad. Si Pedro, di ba si Pedro? Ano si Pedro? Bulusok yun eh. Eh, bago ka gumaling, kailangan maniwala ka. Siguro parang gano'n. Imagine lang. Medyo elaborate lang natin yung story kasi yun nakagad ang story eh. Siguro ay kapa ni Pedro na kasi si Pedro, bulusok ang isipan. For our imagination lang ito, yan. Wala sa Bible yung kinikwento ka na yan. Imagination lang. Kung si Jesus habang nag-ministry, may bulag na lumapit, si Pedro, si Pedro kasi medyo bulusok yun, siguro sabi na siya sa bulag, ay ganito. Kapag ikaw ay naniwala, makakita ka. Kapag hindi ka makakita, kaya kailangan naniwala ka. Kaya sabi ng bulag dyan, yes Lord. Ang ibig sabihin po, si Pedro, nung sinasabi po niya yon, parang ganito. Pag ikaw ay naniwala, good morning. Pero pag hindi ka naniwala, good night. Pag naniwala siya, didilat ang kanyang mata. Good morning! Pero pag hindi siya naniwala, hanggang dyan ka na lang, good night na sa'yo. Lagi kang tulog na gumagalaw. Ano po yung ibig kong sabihin? Kapag tayo ay nanampalataya sa Diyos, naniwala sa Diyos, yan na ang panahon ng pagbabago ng buhay mo. Yan na yung panahon ng bagong direction ng buhay mo.
Kapag naniwala tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi lang healing, pero ito yung topic po natin ngayon. Kung mula sa 1 hanggang dito, makarating tayo sa topic na ito. Kung paniniwalaan po natin, yan ang mangyayari sa atin. Okay, healing is grace. Pakikita po natin, healing is grace. Bakit po healing is grace? Sa hermeneutics po, napakahalaga na ating matutunan ang the first mention. Ano po ba yung the first mention? Kung saan po unang sinabi? Saan po ba unang sinabi ang healing? Sa Genesis, kasi ang Genesis is book of beginning. Yan ang simula. Basahin natin, punta tayo sa book of beginning. Genesis, saan unang nangyari ang healing. Then Abraham prayed to God, and God healed Abimelech. Pinag-pray ni Abraham si Abimelech, at si Abimelech ay gumaling. His wife and his slave girls so they could have children again. Hindi siguro magkaanak. Meron silang sakit. Pero ipag-pray ni Abraham si Abimelech, pinagaling. Tanong, si Abimelech po ba ay isang Hudyo, Hebrew, or Israelite? Si Abimelech ay isang haring pagano. And yet, si Abimelech, kahit siya ay haring pagano, hindi naniniwala sa Diyos, pinag-pray siya ni Abraham, si Abimelech ay pinagaling ng Diyos. Pero dapat sana, kalaban ng Israel, hindi dapat gumaling yan eh. Dapat sana ang nararapat sa kanya, mamatay na siyang ganon. Bakit? Kalaban ng Diyos. Nakikita niyo po yung biyaya ng Diyos? Pero kahit kalaban, kaaway, naranasan ni Abimelech ang kagalingan, it is a grace of God. Biyaya ng Diyos ang kagalingan. Kaya kung gusto mong maranasan ang biyaya ng Diyos, hindi lang sa iyong financial, hindi lang sa iyong mga pangangailangan sa buhay, maging sa kagalingan ng iyong katawan, mararanasan natin sapagkat yan ang tinapos ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Purihin ang Panginoon. Ang kagalingan ay regalo ng Diyos. Even, sabi po sa salita ng Diyos, giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saint in the kingdom of light. Ano pong ginawa ng Panginoon? Giving thanks to the Father who qualified. Ang ibig sabihin po ng qualified, hikano. Pinaging dapat. Ang Diyos may kakayahang paging dapatin ang hindi dapat. Kaya kung qualified, kung kinwalified ka, hindi ka karapat dapat. Sabi ng relihiyon, kung kinalaban ka ng relihiyon, hindi ka karapat dapat dahil hindi ka ganito, hindi ka ganito, hindi ka ganito. Sa Diyos, karapat dapat ka. Kasi po mga kapatid, pagka kinwalified ng Diyos, walang maaaring mag-disqualify. Dahil kay Kristo, yan yung kanyang ginawa. Kinwalify na Panginoon. So, healing is a gift. Healing is a grace of God. Biyaya ng Diyos ang kagalingan. Kaya, sa ating paniniwala sa ginawa ni Kristo, matatanggap natin ang kagalingan na ginawa ng Panginoon. Pangalawa, healing is God's will. Kalooban po ba ng Diyos na ikaw ay gumaling? Kung kalooban ng Diyos na ikaw ay gumaling, panampalatayahan mo, paniwalahan mo yung kagalingan na inaalok ng Diyos dahil kay Kristo. Sapagkat kalooban ng Diyos na tayo ay malakas, masigla, at mabubuhay ng mahaba sapagkat yun yung kalooban ng Diyos. Healing is God's will. The Bible, the written word of God, ang Biblia na siyang salita ng Diyos, the written word of God ay the Lord Jesus. Si Jesus mismo. Ang written word of God, ang Bible, ay si Jesus mismo.
John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kaya the Lord Jesus is the personified will of God. Si Jesus ang siyang kalooban ng Diyos. Tingnan po. Therefore, when Christ came into the world, He said, sacrifice and offering you did not desire, but a body you prepared for me. With burnt offering and sin offerings, you were not pleased. Then I said, here I am. It is written about me. In the scroll, I have come to you to do your will. O God. Sabi ni Jesus Christ, hindi ka nalulugod sa mga handog, mga hinahain ng mga tao. Ngunit ako ang hinandog. Ako na ang naging kalugod-lugod na handog sa iyo. And here I am. It is written about me. In the scroll, I have come to you to do your will. Si Jesus, sabi niya, ako ay naparito para ganapin ang iyong kalooban, O Diyos. Ibig sabihin, si Jesus ang katuparan ng kalooban ng Diyos. Si Jesus ang siyang kalooban ng Diyos. Ang ibig sabihin po, lahat ng ginagawa ni Kristo ay kalooban ng Diyos. Hindi siya gagawa kung hindi kalooban ng Diyos. Bakit? Sabi ng Bible, for I have come down from heaven not to do my will, but to do the will of Him, the Father who sent me. Hindi si Jesus gumagawa ng mga gusto lang niyang gawin. Ang ginagawa ni Kristo ay kung ano yung gusto ng Ama. Kung ano yung gustong gawin ng Ama, yun yung kanyang ginagawa. Hindi siya gumagawa ng kanyang sarili. Ang tanong ko, si Jesus po ba nagpagaling ng may sakit? Ibig sabihin, kalooban ng Diyos na gumaling ang may sakit. Kaya po, everything Jesus did when He has on earth is a clear expression of the will of God. Nang si Kristo ay nagkatawang tao dito sa mundong ito, siya po ang expression, ang malinaw na kapahayagan ng kalooban ng Diyos. Ang kalooban naman ay mangyari dito sa lupa. Kaya ang sabi ng Panginoon, yung ministry ni Jesus, nung siya ay nandito sa mundo, isa ang ministry niya, magpagaling ng karamdaman. Ang pagpapagaling ng kagaling ng karamdaman, ang sinasabi ni Jesus ay, if you believe, merong leprosy or ketonin. A man with leprosy came to Him and begged Him on his knee. If you are willing, sabi ng leprosy, kung kalooban po ninyo, you can make me clean. Ako ay malinis. Ako ay magiging malinis. Kasi ang mga, kapag may keto, ng panahon mo na yun, ay ina-isolate sila, ina-quarantine. Hindi pinalalabas. Diyan ka lang sa, di ba, ito yung lungsod ng Jerusalem. Nilalagay sila sa kabila, doon ka sa kalapit. Pag magaling ka na, susuriin ka ng sacerdote para makasalubulo, mga alubilo na sa mga tao. Itong tao ito, naglakas loob, lumapit kay Jesus, bawal yun. Naka-quarantine siya. Eh sabi niya, if you are willing, you can make me clean. Sabi ng leprosy, ng may keto. Filled with compassion, Jesus stretched out His hand and touched the man. I am willing, He said, be clean. Immediately, the leprosy left him and he was cured. Tingnan niyo po, antimanog gumaling ang ketoning ito. Bakit? Sabi ng Panginoon, sabi ng leprosy, if you're willing, you can make me clean. Sabi ng Jesus, I am willing. Gusto ko, gumaling ka. Ang kalooban ng Diyos, gumaling ka. Huwag mong babyhin, ano man ang nararamdaman at karamdaman mo, ang gusto ng Diyos, gumaling ka. Sapagkat yan ang gusto ng Diyos. Paniwalaan natin, panampalatayahan mo, paniwalaan mo, panghawakan mo, ang sinasabi ng salita ng Diyos, sapagkat yan ang pangako ng Diyos. Kalooban niya
na tayo ay maging malakas at masigla, maging healthy ang ating kalusugan. John chapter 5 verse 14, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. Kapag tayo lumalapit sa Panginoon, nananalangin ayon sa Kanyang kalooban, according to His will, dinirinig niya tayo. Sapagkat ang ginagawa ni Kristo ay kung ano yung kalooban ng Ama. Yun yung Kanyang ginagawa. Again, kalooban po ba ng Diyos na tayo maging malakas, masigla, malusog ang pangangatawan? Kalooban po ba ng Diyos na tayo walang sakit at karamdaman? Kalooban po ng Diyos yan. Panampalataya, paniwalaan po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos para sa atin. Okay. Una, healing is grace. Pangalawa, healing is God's will. Pangatlo, healing. Mali yata. Health is divine. Okay? Una, healing. Pangalawa, pangatlo, health is divine. Ano po ibig sabihin? Beside being saved forever, divine health is your greatest blessing. Maliban na ikaw ay ligtas na magpakailan-kailan pa man sapagkat walang makakaagaw sa iyo sa kamay ng Diyos, even yourself, hindi ka makatatalon. Kung makakatalon ka, mas malakas ka sa Diyos. Beside doon, divine health is your greatest blessing. Ang kalusugan ay biyaya ng Diyos sa atin. Totoo po ba yun? Alam niyo po na ang kalusugan, paano magiging biyaya ito? Sapagkat ang kalusugan po natin ay napakahalaga kaysa sa pera, kaysa sa yaman ng mundong ito. Totoo po ba yan? May pera ka na, hindi ka naman makakain ng gusto mo. Lahat bawal. Ang dami mong ang pera, hindi ka naman makapunta kung saan. Kasi ang dami sumasakit sa iyo. Kaya ang health is divine. Kaya divine health is your greatest blessing. Ang ating kalusugan, ang ating masiglang pangangatawan ay biyaya ng Diyos. Kahit ganito yung pangangatawan natin, malusog, masiglang ito, yung katawan natin, kahit ano ang ulam mo, masarap. Sapagkat masarap yung panlasa na meron tayo. Eh kung may pera nga tayo, hindi naman natin makain, lahat ay bawal. Sige, ano gugustuhin mo ngayon? Pumili ka na. Basta ang gusto ko, malusog na at mayaman pa. Yun ang pipili. Yan ang pipili. Amen. Tingnan niyo sabi ng Bible. Sabi ni John, Beloved, I pray that you may enjoy good health. Kailangan, sabi ng mga kapatid, ang panalangin ko, ma-enjoy mo ang malusog na katawan. Ang gusto ng Diyos, ang gusto ng salita ng Diyos, kaya nasunod yan, sa salita ng Diyos yan. Ang gusto ng Diyos, ma-enjoy natin yung malusog na katawan na mayroon tayo. Enjoy. Ma-enjoy natin. Sapagkat ayaw ng Diyos na mayroon tayong sakit at karamdaman. Maniwala tayo. Eh bakit ba ang Diyos hindi makagawa sa atin? Hindi makagawa sa tao. Kasi tinatanggap na ng tao na gano'n siya. Okay na sa akin yung ganito, basta at least humihinga pa. Tinatanggap na lang eh. Yung pinsan ko nga, si Janine, mamaya po ang living nun, mamaya, mga alas 11 ang baba. Kaya after po, pagkakain, mga training, alis na po kami na. Habal po muna kami pag-living po. Yung pinsan ko po na yun, pagpe-pray, ayaw na niyang tanggapin na siya kumaling pain. Gusto na niya mamatay ka. At hindi naman, kung ano
hindi ka naman ni Lord. No. Kasi yan na lang ang sinasabi mo eh. Wala ka naman, hindi ka na naniniwala. Ang napakahalaga po na tayo ay maniwala sa sinasabi ng salita ng Diyos. Enjoy good health. And that all may go well with you, even as your soul is getting along well. Kagaya ng ating malusog na kaluluwa, gayon din naman maging malusog ang ating pangangatawan. Yan po ba ang nais po ng Panginoon? Kaya ano po yan? Healing and health. Ano po yung tatlo? Yan po ang health and healing and healthy. Pangalawa, life application na po application na po. Ibig sabihin, malapit na tayong matapos. Malapit na. Hindi pa po tayo tapos, malapit pa lang. Life application. Ano po ang dapat nating application? Ngayong nalaman natin na nais ng Diyos para tayo maging magaling, maging malakas, malusog, masigla ang ating pangangatawan. Una, believe that healing and health are yours today. Hindi bukas, hindi mamaya, hindi sa isang linggo. Ngayon. Kapag pinanawalaan mo ngayon ang iyong kagalingan, ngayon ibibigay sa iyo ng Diyos. Believe that healing and health are yours today. Tingnan mo, sa sumasalita ng Diyos. Then Jesus said, did I not tell you that? If you believe, you will see the glory of God. Kung ikaw ay naniniwala, sabi niya kay Martha, makikita mo ang kalulhatian ng Diyos. Makikita ang kalulhatian ng Diyos kapag ikaw ay naniwala. Kasi ang Diyos po, gumagawa lang siya dun sa mga naniniwala. Alam niyo po bang si Jesus na nagmi-ministeryo, meron ding mga lugar na hindi siya nakagawa ng maraming himala? Kasi hindi sila naniniwala. Ang Diyos, si Jesus Christ, hirap gumawa ng himala sa mga taong hindi naniniwala. Even si Jesus pa, hindi makakilos. Eh bakit ayaw mo pa hintulutan eh? Pag hindi pinahintulutan, hindi siya papasok. Diyos siya. Gentle. Hindi niya ipagpipilitan yung kanyang sarili. Kaya nga sabi niya ng Revelation, kumakatok muna siya bago pumasok. Ngayon kung pagbubuksan mo, saka lang siya papasok. Kung ayaw mong buksan, kakatok lang siya. Ngayon kung ayaw mo, hindi. Ganun ang Diyos. Hindi niya pinipilit yung sarili niya. Sapagkat kung wala naman tayo, wala namang mawawala sa Kanya. May mawawala ba sa Kanya kung tayo wala? Wala. Pero sa ating tao, malaki ang mawawala kung wala ang Diyos. Kaya si Jesus, hindi niya pinipilit, sabi ng Bible ito, now, He did not do many mighty works there. Hindi siya makagawa ng maraming mga himala doon. Bakit? Because of their unbelief. Hindi kasi sila naniniwala. Kaya hindi siya makagawa ng mga himala. Kaya napipigilan ang kanyang paggawa ng himala sa mga tao na hindi naniniwala. Ngayon, kung maniniwala ka lamang, tsaka ano mangyayari sa iyo? Tsaka lang mangyayari sa atin. Kaya pag naniwala tayo sa mga sinasabi ng salita ng Diyos, we are blessed and highly favored, we are sabito, we are healed, we are strong. Kaya nga sabi ng awitin, let the weak say, let the poor say, let the sick say, I am healed. Hallelujah. Pag sinabi mo yan, ang gagawin. Una, believe. Amen. Pangalawa, declares what you believe. Hindi ka lang maniniwala. Deklara mo. Kung ikaw ay totoong naniniwala, sabihin mo. Declare what you believe. Sa Diyos, mahalaga na idinideklara kung ano ang pinaniniwalaan. Tingnan niyo po ito, ha? And since we have the same spirit of faith, according
according to what is written, I believe. And therefore, what? Sabi niya, I believe. Hindi lang maniwala. And therefore, I spoke. Declare. We also believe and therefore speak. Laleya. Ang ibig sabihin ng speak, laleya. Laleya. Ibig sabihin, declare. Hindi ka lang naniniwala, kundi sinasalita mo. Kaya nga po mga kapatid, kung meron kang nararanasan sa katawan, laging ang deklara mo bago ka, pag-gising mo ng umaga, kasi pag-gising sa umaga ay, sabi nga, every guessing is a blessing. Pag-gising mo ng umaga, deklara mo, ako'y magaling na, ako'y malakas, ako'y masigla, ako'y mayaman, pinaunlad ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Deklara mo kung ano yung gusto mong mangyari sa'yo. Eh kung kayo aga-aga ng gising, dinideklara mo yung hindi maganda, puro mga pangit ang pinawawala ng salita mo. Nakita mo yung lata, sinipa mo. Nakita mo ano ng mga sinabi mo. Mga kapatid, eh yun ang mangyayari. Buong maghapon, iritado ka. Kaya paggising ng umaga, salitain ang gusto mong mangyari sa pamilya mo, sa kabuhayan mo, sa negosyo mo, ano man ang mga ginagawa mo na gusto mong mangyari. Salitain mo. Kasi mahalaga sa Diyos, sinasalita, sinasabi. Tingnan niyo po ha, sabi po, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say, yung pong I will say, amar, yung sabihin, declare. I will declare of the Lord. He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Tingnan po sabi nga, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will declare of the Lord. I will declare of the Lord. He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Sinasalita niya na ang Diyos ang siyang kanyang refuge, tanggulan, ang kanyang fortress, ang kanyang pinagtitiwalaan. Sinasabi niya, I will declare. Kaya mapakahalaga na sinasalita. Bakit mahalaga po na sinasalita? Because the tongue has the power of life and death. And those who love to talk will have to eat their own words. The power, sabi sa salita ng Diyos, the tongue has the power. Ano po yung power? Life and death. Sa salita, pwedeng magkaroon ng buhay, pwedeng magkaroon ng patay. Pag ichinismis yung isang tao, patay. Pero pagka ikaw ay mapagpuri, magagandang bagay, sinasabi ng iyong salita, ang dila, buhay. Pag hindi magagandang sinasabi ng iyong dila, patay. Kaya, the tongue has the power of life and death. And, sabi niya, and those who love to talk with her, to eat their own words. To eat their own words. So, ano yung sinabi mo, yan ang mangyayari sa'yo. To eat their own words. Ano ang gusto mong sabihin sa iyong buhay, sa iyong pamilya, sa iyong negosyo, sa iyong trabaho, sa 2025, ano ang gusto mong mangyari, sabihin mo kung ano yung gusto mong mangyari. Kasi ang Diyos, nakikinig siya. At kung ano yung naririnig niya, yun yung kanyang gagawin. Pakitaan ko kayo ng verse, sa Numbers. Sabi ng Numbers 14:28, so tell them, Moses, sabi nga, tell them, as surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very thing I heard you say. Ano po yun? Amar. Say, Amar. Declare. I will do to you the very thing I heard you declare.
Sabi ng Diyos, kung ano yung naririnig ko na sinasabi nyo, yun ang gagawin ko sa'yo. Kaya nga pag magpe-pray ka, sabihin mo, bigkasin mo, magsalita ka pag magpe-pray ka. Kasi kung ano yung naririnig, sabi ng Diyos, kung ano yung naririnig ko na sinasabi mo, yun yung gagawin ko. Ano po ang naririnig ng Diyos na sinasabi po ninyo? Magaganda po ba yan? Kasi kung bakit yan, wag ka nang umasa na yan ang nangyari sa buhay mo ngayon. Yan ang nangyari sa buhay mo. Kung meron ka mga nabitawan na salita ng mga pangit, wag ka nang magtaka kung bakit pangit ang nangyayari sa buhay mo. Kasi baka may nabitawan kang hindi maganda. Ang salita po natin pag nasabi na hindi na kanya humihim, napawalan mo eh. Nakataganan ng tao yun eh. Pag masakit yung sinabi mo, nasabi mo na nakataga na yun. Mababawi mo pa ba yun? Kaya napakahalaga na ingatan ang sinasabi. Mag-ingat sa sinasalita. Pwede kang mapahamak sa iyong salita, pwede ka rin mapapurihan sa iyong salita. Tuloy po natin. Una, believe that Pangalawa, pangatlo, do the communion every day. Ano po ang ibig sabihin? Do the communion every day. Ang ginagawa po natin communion, yung bread, yun po ay hindi magic. Pag kinain po natin, makakain niya. Hindi po, simbolo lang po yun. Ang ibig sabihin po nito ay ang ginawa ni Cristo sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang simbolo ng katawan, simbolo ng kanyang dugo, inaalala po natin, inaangkin po natin na tayo ay magaling na dahil sa lagay ni Cristo, tayo ay pinagpala na dahil sa ginawa ni Cristo, tayo ay malakas dahil sa ginawa ni Cristo. Inaangkin po natin yon sa ating mga buhay. Tingnan mo ng mga alagad. Every day, kailan po? Every day, they continue to meet together in the temple court. They broke bread in their homes and eat together with glad and sincere heart. Lagi po nilang ginagawa yun. Mga kapatid, kung magagawa po ninyo sa inyong prayer or devotion, ikaw yung tatay, ikaw kumuha ng grapes, ikaw kumuha ng tinapay, ikaw ang mag-lead. Naalala niyo ang Panginoon sa inyong devotion, sa inyong communion. Bakit po? Napakahalaga niyan. Kinikilala po natin, araw-araw sa buhay natin, na wala tayong magagawa, ginawa ng lahat ni Kristo para tayo ang mapagpala. Kailan po nila ginagawa? Every day. They continue to meet together in the temple court. They broke bread in their homes. Saan? Sa bahay. Ano ginagawa nila sa bahay? And eat together with glad and sincere heart. Yan kanilang ginagawa. Pangapat, avoid every kind of evil. Avoid every kind of evil. Sabi po na Bible, avoid. Distance. Yung pong avoid sa Greek ay apekomai. Ibig sabihin ng apekomai, distance, away from, hand off. Avoid. Avoid every kind of evil. Yan sinasabi sa Thessalonica. Huwag mong hayaan, dumistansya ka sa lahat ng kasamaan. Huwag kang sumama, hand off. Huwag mong hawakan. Pag hindi maganda, pag hindi makakabuti sa'yo, huwag mong panoorin, huwag mong kainin, huwag mong puntahan. Pag hindi makakabuti sa'yo. Kasi pagka hindi makakabuti, hindi makakatulong. Kasi hindi nga makakabuti. Kaya sabi niya, salita ng Diyos, mag-distance ka dyan. Lumayo ka dyan. Huwag mong hawakan. The devil traffic in darkness. When there darkness, there are evil works.
the devil trapping in darkness. When there's darkness, there are evil work. Kapag merong kadiliman, nandyan ang kaaway. Kaya ang Diyos, nung madilim, hindi niya sinabing, ang dilim. Hindi niya na sinabi yun. Alam na nga madilim. Minsan na namin, yun ang problema sa atin. Alam na natin, sinasabi pa natin, wala nang bigas. Huwag na sabihin, wala. Wala na nga. Ang sabihin mo, paparating na ang bigas. Malapit na tayong magkabulan. Kailangan na natin bumili. Ganon. Mga nanay, pag wala ng bigas, sabihin mo ganito, kailangan na natin bumili. Huwag mo na sabihin wala. Kasi, hinaano nga natin yung mga negative words na yan eh. Sabihin na natin, kailangan na natin si Lord, magpapapuray na ng pambili. Kaya ang Panginoon, sabi niya, nakita niya yung dilim, hindi niya sinabi, ang dilim. Ang dilim-dilim naman. Meron po ba kayo nabasa ka na? Nung makita niya ang dilim, ang sabi niya, let there be light. Nagsalita siya ng liwanag sa kabila ng kadiliman. Hello, nandiyan po ba kayo? Nagsilala ang Diyos ng liwanag sa kabila ng dilim. Nakita niya yung earth. Saan yung mundo? Voidless. Formless. Sabi na may salita, formless. Imagine, ano ang itsura ng formless? Kasi kung itsura ng parang bakok-bakok gano'n, may form pa rin yun eh. Di ba po? Formless. Walang hugis. Ibig sabihin, wala talaga. Pero, nagsalita na naman siya. Nagkaroon ng kaayusan. Habang siya ay nagsasalita, nagkaroon ng liwanag, nagkaroon ng kaayusan, nagkaroon ng mga puno, nagkaroon ng mga pangangailangan ng tao. Nagkaroon lahat habang nagsasalita ang Diyos. Habang nagsasalita ka ng wala na ng mantika, wala na ng asin, wala na lagi kang mawawalan niya. Kasi yun na sinasabi mo eh. Lahat ng hindi mo nakita, wala. Kaya mga kapatid, bagat magtaka, hindi na rin ako magtataka. Kung bakit ganyan niya ang mangyayari sa buhay natin. Kasi lumabas sa bibig natin, wala! Ang kailangan lang natin sabihin, marapit na kailangan ng bumili. Magkakaroon na. Ang tatay natin ay ang Diyos. Gagayahan natin yung tatay natin. Ano ba estilo ng tatay natin? Gayahin nga natin. Yung kanyang sinasabi, gayahin nga natin. Amen. Pag wala, sabihin natin. Amen? Sapagkat naniniwala tayo, ang Diyos ang source ng lahat ng bagay. At habang ang Diyos ang source ng lahat ng bagay, hindi magkukulang ang kanyang mga anak ng lahat ng mga pangangailangan. Purihin ang Panginoon! Sapagkat ang Diyos po natin ang may-ari ng lahat ng bagay, hindi tayo magkukulang sa lahat ng ating mga pangangailangan sapagkat ang sinasabi ng salita ng Diyos, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Ang Diyos ang magbibigay ng kaligtahan sa lahat ng mga tao. Tingnan niyo po, if grace teaches us to say no to ungodliness and worldly passion. Yung grace na ito ay nagtuturo sa atin na lubayan, ihinto, alin ang mga hindi makadiyos na pamumuhay, mga worldly passion. Sabi na sa salita ng Diyos yan. Kaya hindi pwede rin na tayo sumasabi sa mundo, ay, passion, ito lang ang mundo, worldly passion ito. Hindi tayo nakikisabay sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, no to ungodliness and worldly passion. And to live self-control, Yes. kailangan meron tayong self-control sa pagbibigas ng ating sasabihin.
upright and godlike in this present age. Kailan daw po? In this present. Hindi sinabing this past. Sabi this present age. Yan ang pamumuhay na mayroon tayo na nais ng Diyos. Okay. Sunod na natin. Lima. Una. Believe that healing and health are yours today. Pangalawa. Tatlo. Pangapat. Panglima. Be responsible for your health. Mga kapatid, be responsible for your health. Bakit ka binawalan ng doktor na bawal ito? Kasi sumobra ka na. Kaya ka binabawalan, sobra na. Hindi ka babawalan kung hindi sobra. Tuwan-tuwa sila. Baka sobra na yan, ha? Kasi nga po mga kapatid, kaya binawalan ng doktor, sobra na yan. Hindi babawalin kung hindi sobra. Di ba, Tinis ang general test sa camera. Nagpa-general. Check-up. Nagpa-general check-up. Para kang summa cum laude sa school. Lahat mataas. Ikaw na ang nanalo. Nanalo ka ng graduate ka na summa cum. Kasi nga mo, lahat mataas. Ngayon, sasabihin ng doktor, bawal to. Eat moderately. Sa Diyos, bawal ang matakaw. Tama po ba? Meron pong verse sa Bible nun. Hindi pwedeng masiba ang sabi ng Bible. Ayaw ng Diyos yung masiba, yung plato mo, umaagaw po. Akala mo ba tihado? Minsan akala mo katabi mo, ay, kinuhan, akala mo ka baghat yan. Be responsible for your health. Hindi ka nga kumakain ng kanin, kumakain ka naman ng tinapay. Grabe, isang bakery. Bawal pa kanin sa inyo. Hindi ka kumakain ng kanin, pero kumakain ka ng pasta, spaghetti, pancit. Mas delikado pa kain, bakit po kanyo? Mas mahal yun. Mas mahal yun eh. Ano po yung sabihin sa akin? Be responsible for your health. Kung kakain ka ng cake, huwag mo kainin lahat, yung isang cake na ganyan. Slice lang, tama na yun. Tikim-tikim lang. Amen po ba? Alam sino mag-a-agree sa akin dito? Pagka yung bang natikman mo ng tikim-tikim lang na ganyan, yung bang natikman yung, ano ba, kaprasong ganun lang, masarap. Masarap po ba? Pero pag habang kinakain ka naman yung, sige, ubusin mo yan. Nabuduman ka eh. Pinagpinubos na sa'yo. Ibig sabihin nga po niya mga kapatid, okay lang yung gano'n. Tsaka okay na yung nabibitin para noon sa susunod, pag kinain mo na naman, masarap na naman. Bakit yung iba nagsasawa? Kasi nga, puro yun eh. Kung kumain ay walang control. Be responsible for your health. Okay? Be responsible for your health. Ingatan din natin ang ating kalusugan sa ating mga kinakain. Naalala ko yung kwento, di ba yung kwento, yung tatrabaho, naghanap siya ng trabaho. Wala siya papasukan, naghanap siya ng trabaho, pumunta siya doon sa tindahan, sa paggawaan ng yema. Yema. Habang nandun siya sa paggawaan ng yema, ang sigaw sa kanya ng may-ari ng yema ay yema sa umaga, yema sa tanghali, yema sa gabi. Yun ang kanyang kinakain. Mapansin niya isang araw, yung ihi niya nilanggam. Pumunta sa doktor. Dok, ba't po ba ganon? Yung aking ihi, nakita ko, nilanggam na. Nako, sabi, ano ba yung kakinakain mo? Sabi, dadiagnose. Kasi po, kayo nagtatrabaho sa yemahan. Paggawa ng yema.
ang binibigay po sa aking bayad, yema sa umaga, yema sa tanghali, yema sa gabi. Yun po kinakain ko. Kaya, na-yema ka. Tumaas ang yung sugar. Kaya ganun ang nangyari. Pagka na yan, kung gusto mo magtagal pa buhay mo, pagka na yan, basta yan. Habang siya na naman ay mahal na ng trabaho, kasi na sa trabaho. Napunta siya sa lottery, lottery. Slaughter! Slaughter! Yung nagkakating baboy. Ang bahid sa kanya, baboy sa umaga, baboy sa tanghali, baboy sa gabi. Puro baboy na kinakain. Bumigat niya ng batok niya. Pagpunta niya naman sa doktor, parang bigat ng kasi nga, kung ano kinakain, ang pakinain mo, kasi po, may trabaho sa bago yan, ang bahid sa akin, isang kilo sa umaga, isang kilo sa tanghali, isang kilo sa gabi, yung kinakain. Ganun talaga. Kung ano kinakain, mag-reflect sa katawan. Ano pong ibig sabihin po mga kapatid? Yung kinakain natin, magre-reflect sa katawan. Pag sobra na, magre-reflect sa katawan. Kaya eat moderately. Kaya meron po tayong Thanksgiving sa last Sunday ng December, meron po tayong Thanksgiving. Huwag po kayong mawawala. Sabi nila, huwag kumakain. Hindi po. Fasting. Fasting po ba gusto niya? Huwag po kayong mawawala nun. Thanksgiving po natin ng... susunod ka na. Wala tuloy ako sa... Thanksgiving po natin ng last... week. Ayan. Napag-usapan po yung mga pagkain. Magkakanya-kanya po tayo ng dala ng pagkain na... Ewan ko po kung napag-usapan na po nila kaya hindi niya. Para hindi magkamukhang yung dala natin. Mag-uusap sa GC kung ano yung dadalhin. Ngayon, ganito. Sinuggest natin na huwag na tayong mag-soft drinks. Kasi kailangan ay healthy. Tubig na lang. Amen? Yan ang healthy. Marami ka mang makain, damihan mo ng tubig. Yun ang healthy. Kaya huwag po kayong mawawala po niyan sa December 29. Last Sunday po yan. Last Sunday. Okay? Punta na po tayo. Kaya sabi, be responsible for your health. Magkakainan yun. Lagi natin tandaan ha, be responsible. Kasi kainan yun. Sabi po ng Bible na ito, do you not know that your bodies are temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God. You are not your own. Ang ating katawan ay temple of the Holy Spirit. Tingnan niyo pa, sabi, your bodies are temple. Hindi katedral. Nakita niyo ba yan? Sabi ng Lord ay temple. Hindi katedral ang ating katawan. Kaya ang ating temple of the Holy Spirit na ito, ang sabi niya, you were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. Kapag ka po yung ating health o yung ating pagkain, responsible po tayo para sa ating kalusugan. Na-honor po natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating katawan. Kapag kumakain tayo ng tama, ng wasto, masusustansya, na-honor po natin ang Diyos because ang ating katawan ay temple of the Holy Spirit. Ano ba? Wherever you do your body,
Whatever you do to your body, which does not honor God, bring illness and premature death. Totoo po ba, hindi dapat mamamatay ka eh. Pero dahil naubos ang katawan, yan ang naging sanhi ng kamatayan. Tingnan niyo po ito. Yung pinsan ko po na yun, kaya po siya nagkaroon ng diabetes hanggang sa siya po ay dinadialysis. Nung pong bata pa lang po yun, puro soft drinks, puro soft drinks. Yan po ang iniinom niya. Sa eskwelahan, soft drinks. Hindi umiinom ng tubig, puro soft drinks. Eh, ang soft drinks po, gano'ng karami yung sugar niya. So, hindi pa dapat siya mamamatay. Pero dahil ang katawan niya ay bumigay, alam naman kung bumigay na yung katawan, eh, gumagalaw-galaw pa. Zombie yun. Nakakatakot naman ang mundo pag gano'n. Kaya ayaw ng Lord nun, ang gagawin na lang, o yung lupa, bumalik na sa lupa, akala na yung mga spirit. Mabalik na sa Lord. Kaya, whatever you do to your body, which does not honor God, brings illness and premature death. Nagdudulot ito ng sakit at maagang kamatayan. Kasi nga po, ay hindi na-honor ang Diyos. Lagi po natin tandaan yung verse ng Corinto. Binasa po natin na yan. Ang katawan natin ay hindi natin pag-aari. Ito ay pag-aari ng Diyos. Pinili tayo sa malaking halaga. Therefore, honor God with your bodies. Okay? Honor God. Sa ating mga kinakain, ang honor ang Diyos. Yung po salitang therefore, ang pinagmula niyan, ano po yung pinagmula ng therefore? Yung ating katawan, hindi daw tayo may-ari. Ang Diyos ang may-ari. Binili tayo sa malaking halaga. Therefore, kaya merong therefore. Pinakikita sa atin ang salita ng Diyos, yung katawan mo, hindi na sa'yo yan. Huwag kang masiba. I-honor mo ang Diyos sa pamamagitan ng iyong katawan. Tama po ba? Yan tinuturo sa atin ang salita ng Diyos. Kaya napakahalaga, tama ang konklusyon natin. Hindi kaya kumakain na kumakain kasi kailangan ito yung malusog. Hindi nakukuha sa pakain na yung malusog. Meron nga pong isang istorya. Sa Basi, yung kagaya ni Lester na graduate ng agriculture, nag-test sila ng mga insekto. Tama? Lamang daw. In-experimentan nila yung insekto. Lalagyan ko lang ng story yung therefore na yan. Therefore. Kasi maganda kasi makuha natin yung istorya ng therefore. Okay? Bibigyan natin ng magandang konklusyon yung therefore. Itong estudyante ito nakakuha ng tipaklong. Ang tipaklong po ay malakas tatalon. Tama? Ang ginawa ng estudyante ito, pinag-eksperimentuhan ng tipaklong. Una, ginawa, tinanggal yung dalawang paa. Ang tipaklong ay merong 6 na paa. Tama? Tinanggal yung dalawang paa. Nakataklang mo. Ang tipaklong, pag tinanggalan pala ng dalawang paa, tumihina ang talon. Therefore, tinanggal pa ulit yung dalawang paa. Ang ginawa ng tipaklong, lumakad na lang. Ang tipaklong, kapag tanggal na ang 4 na paa, 2 na lang natira, gagapak na lang. Therefore, tinanggal ngayon yung lahat ng paa. Tinanggal na. Sabi niya, talon! 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 Konklusyon. Therefore, ang tipaklong pala pag wala ng paa, nabibingin. Ayaw na kasing kumigos. Mga kapatid, nakuha niyo ba?
Number 4. Huwag tanggalan ng paa ang tipaklong. Mabibingi pag tinanggalan ng paa ang tipaklong. Nakuha niyo na yan. Number 4 na yan. Kaya ang ating katawan ay hindi natin pag-aari. Ito ay pag-aari ng Diyos. Kaya alagahan po natin. Okay. Land application hanggang number 5 muna. Believe that healing and health are yours today. Declare Do the communion every day. Avoid every kind of evil. Be responsible for your health. Okay. Yung do the communion every day, it's up to you po. Gusto niyo gawin sa devotion po ninyong pamilya, mag-asawa, gawin niyo po, wala pong okay lang po yan. Yan po ay napakagandang gawain. Ginawa po ng iwan ng church yan. And, big idea, in Christ. I am healed and healthy. Sino naniniwala? Amen. In Christ, I am healed and healthy. Sino naniniwala? Amen. Tayo po lahat ay tumayo with convinced spirit. Yung nagre-rema sa iyong puso, sabihin mo, in Christ, I am healed and healthy. Everybody, handa na po ba kayo? Okay, everybody, declare, in Christ, I am healed and healthy. Isa pa, in Christ, I am healed and healthy. Yung buong puso na pag-akin, in Christ, I am healed and healthy. Palakpakan natin ang ating mga puso. Dahil ang Panginoong Diyos ay ginawa sa atin, tayong lahat. Hindi lang napatawag, hindi lang pinagpala. Even ang ating sakit niya magkama ay dinala niya sa krus ng Kalbaryo. Paniwalaan po natin mga kapatid, ang ginawa ni Kristo para sa atin. Ang ginawa ni Kristo, libre na, paniniwalaan lang natin. Tatanggapin na lang natin para kumili siya sa ating mga buhay. Na dahil sa Panginoong Yesus, tayong lahat ay pinagaling na at binigyan na ng kalusugan. Dahil ito ay pangako ng Diyos at ito ang kalooban ng Diyos. Ama, maraming salamat sapagkat si Jesus na ang Panginoon ay ibinigay mo sa amin upang kami hindi lang magkaroon ng kaligtasan, hindi lang mapagpala, pagkos gumaling, mapagaling sa aming karamdaman at maging malusog at masiguro. Tulungan mo rin po kami, aming Amang Diyos, ng templong ito, ang aming mga katawan lupa, na tahanan ng Banal na Espiritu, ay mapangalagaan po namin na nagbibigay ng parangal sa iyong pangalan. Tungkulin po namin ng katawang ito na ikaw ang siyang napapapurihan, ikaw ang napo-honor sa lahat ng aming mga ginagawa. Sa oras nito, Amang Diyos, ang bawat iyong mga anak, dahil sa sinabi ng iyong mga salita, na kami magaling na, pinanghahawakan ko na ang lahat ng iyong mga pangako sa aming buhay. Salamat po, Amang Diyos. Ano man ang karamdaman, sakit na mayroon ng bawat isa, tinatanggap po namin ang kagalingan na iyong sinalita, ginawa para sa amin. Maraming salamat po, aming Ama. Hayaan mo, Amang Diyos, na ang aming malusog na pangangatawan, ikaw ang maluwalhati, ikaw ang mapapurihan, ikaw ang San Diyos na siyang mapaglingkuran po namin sa katawang lupang ito. Maraming salamat po, aming Ama, sa iyong pagpapila at katapatan. Salamat po, Panginoong Isus, sa iyong ginawa. Kami ay may kagalingan sa iyong lahat ng pagpapuri, pagkakila,